Ayun, nako eto. Basag na naman si VP Sara Duterte kay Attorney Claire Castro, mga kababayan. So 'di ba yung pahayag ni VP Sara Duterte dito sa Australia. So ito po, sinagot na po ng Malacanang mga kababayan. At ito, pakinggan po natin ang sagot, no, ni Attorney Claire Castro, no, sa lahat nating mga kababayan. Ganito po ang sagot niya. Pakinggan. Yusek, Vice President Duterte questioned our national debt. Ang sabi niya po, bakit 60 trillion pesos ang utang pero walang nakikita? Dapat kapag may inutang, may nakikita. VP also expressed frustration po over the San Juanico Bridge being promoted as a tourist spot. Hindi daw po ito dapat tourist spot. How does Malacanang respond to this? Thank you po. So, tinatanong dito, no, ang sabi kasi ni VP Sara, bakit umabot na daw ng 16 trillion ang utang ng Pilipinas? Walang nakikita mga project. Hindi ba niya alam kung ilang trillion? O pikit ba siya kung ilang trillion yung iniwan at minana ni PBBM sa kanyang tatay? Tingnan niya, no? 'Di ba? Mga kababayan, magkano? 12.79 trillion lang naman ang minana ni PBBM ng utang kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. So bago sana magsalita si VP Sara, lingon-lingon din. 'Di ba? O ngayon, mababasag ka na naman ngayon ni Attorney Claire Castro, pati yung San Juanico Bridge ngayon, binabanatan mo pa. O ito, pakinggan natin. May kasabihan nga tayo, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan. Oy. Hindi talaga malalaman ang katotohanan. Yes, Okay, totoo yan. Oh, 'di ba? Kasi ayaw niya naman tingnan talaga ang mga nagagawa ni PBBM eh. 'Di ba? Dahil kung titingnan niya lang, ang dami pong nagagawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Grabe. At walang pahinga nga ang ating Pangulo kakatrabaho eh. Buti siya, palakad-lakad lang, punta ng ibang bansa, magrarally, sisiraan si BBM. Yun lang trabaho niya. Samantala ang Pangulo, lahat ginagawa, magtatrabaho para sa mga Pilipino. Samantala siya, mga kababayan, 'di ba? Puro lang siya nakwatsa. Tapos ang masaklap pa dito, yung mga kababayan natin, nakikita na nga nila walang trabaho, puro paninira pang ginagawa. Aba, nagtatawanan pa sila habang sinisiraan ang bansang Pilipinas. 'Di ba? Tama ba 'yon na pupunta ka ng ibang bansa para lang siraan ang bansa natin? Tama ba 'yon? O sana kung dito sa Pilipinas nagsasalita, ba't nandun sa Australia? 'Di ba dapat nandun ka para ihikayatin mo ang mga negosyante? 'Di ba? Doon magbilib pa ako sa iyo eh. Ihikayatin mo ang mga negosyante na pumunta sa bansa natin para mag-invest ng kanilang pera at magtiwala sa bansa natin. Hindi nasisiraan mo pang bansa natin. Anong naambag mo niyan? Anong natulong mo niyan? Nag-vice president ka pa. Oh. Sayang naman yung binabayad na tax sa'yo. 'Di ba? Kung ganun ka lang di naman mag-isip, kung ayaw mo palang umunlad yung bansa, ayaw mo manghikayat ng mga investment para pumasok dito sa bansa natin, anong mangyayari? Ba't ka inupo dyan sa posisyon na vice president? Para ano? Para nakontrahin ang gobyerno, si PBBM? Grabe. No? Tuloy natin. Natin ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa ng mga nakaraang administrasyon. So, At 16 kabuuan natin utang na yan, ha? ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitala may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion. 12.79 trillion. Tama, mga kababayan. 12.79 trillion ang minanang utang ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ano pong nangyari kay VP Sara Duterte? Tulog pa ba siya? Mga kababayan, anong nangyari? Hindi niya ba ito alam? 12.79 trillion po ang namanang utang ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanila. Tuloy natin. As of June 2022. At solong utang po ng administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion. Grabe, 6.84 trillion? 6.84 trillion? Grabe, mga kababayan.
Tuloy. 2022 at nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Grabe, no? Sa ngayon po, pinipilit ng gobyerno ng ating pamahalaan na maiwasan po na makapag-utang at ninanais nito ng Pangulo at hinihiling na palakasin na po natin ang ating ekonomiya at of course, ang pagbabayad ng tamang buwis. Buwis, Para po, di ba? Ganyan kasi para hindi na utang ng utang. Oh. Hindi katulad niya dati, hindi niya kasi alam niyan, mga kababayan, ng tatay niya. Oh, kaya ganun ang nangyari, puro utang. O, tuloy. maiwasan na natin ang pag-utang Mm. ng malaki at although ang gusto ng Pangulo talagang paangatin po ang ekonomiya at tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating taong bayan. Sa totoo lang Yes. po, may mga krisis na nangyayari, hindi po maiiwasan ang kailangan ng pondo. Ang sabi po ni dating Vice Presidente, hindi daw po niya nakikita. Sa kanyang party sa Australia, binanggit niya po na mayroong balita patungkol sa magagandang nangyayari sa ekonomiya. Pero sabi niya, yun ay sa papila. Sa papel lang, at least, di ba, sinabi niya sa papel. Ibig sabihin, sa papel may patunay, may resibo. Pero kanya, anong sinasabi niyang wala mga investment na pumapasok dito sa bansa natin? Anong papel niya? Pero sa kanya mismo bunganga, mga kababayan, nahuli siya mismo sa bunganga niya na may papel. Papel lang. Eh, yun naman talaga ang katunayan, papel eh. Ano pa ba? Ha? At makikita naman natin na talagang lumalago naman talaga ang ekonomiya ng bansa. Bumababa ang inflation rate ng bansa natin. Hindi matanggap ni BP, ano? Mga kababayan, ganun lang yan, tuloy. It means, sinabi niya na mayroong papel, may resibo, may patunay Tama. na maganda at gumaganda ang ekonomiya. Hindi ko basag na naman sa kay Attorney Claire Castro. Ano na naman kaya ang sabihin niya nito? Ay, kapatid o pinsan ni Franz Castro na naman. 'Di ba? So, yun po. Basag na naman siya rito kay Attorney Claire Castro, mga kababayan. Ako, init na naman ulo ni BP niyan. Tuloy. Hindi ito chismis. Hindi ito paninira lamang. Dahil may Yes. papel siyang inamin. Di ba? Hindi ito paninira lang. Dahil may papel siyang ginamit. Ibig sabihin, alam niya, no, na may resibo, may patunay na tumataas talaga ang ekonomiya ng bansa at bumababa naman ang inflation rate. Ibig sabihin, alam niya kasi nakita niya sa papel eh. Di ba? Oh, saan ka ba maniniwala? Yung may patunay o yung may bunganga lang? Yung laway lang ang puhunan. Siyempre, doon sa may patunay, may papel, talagang makikita mo yung ebidensya. Di ba? Tuloy Hindi natin. po nakikita ang dulot na naibibigay, tulong ng MOCA centers, ang paglaki ng PhilHealth coverage, ang murang bigas, ang 3+1 promo ng LRT MRT. Kasi ma'am, baka kasi yung 20 na bigas pagkaing hayop na yun. O yung 1 na plus 3 na promo. PhilHealth natin. Grabe, no? Tuloy natin. Ang fuel subsidies na ibibigay, at marami pang iba. Nakakalungkot po. Mahirap po talaga. Mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam. Totoo naman kasi, mga kababayan. Hirap talaga turuan, no? Yung walang pakialam at ayaw malaman ang katotohanan. Dahil kahit anong turo mo niyan, kung ayaw niya naman paniwalaan, mahirap po, no? Tulad ng mga DDS na nagko-comment sa atin. Kahit anong paliwanag natin, kung ayaw naman nilang makinig, wala tayong magagawa dyan. Mahirap talaga yan. Tuloy. Mahirap din buksan ang mata, nabulag, at nagbubulag-bulagan. Naku, mga kababayan, alam ko na yan, mama. No? Tamaan na naman mga DDS dyan. Kasama amo nila eh. Diba? Aloy. Paulit-ulit ang kanyang issue. Wala na po yatang bago. Natin yan na po sinabi yan, nagsisisi siya. Pero talaga po sigurong ganyan ang mangyayari dahil ang Pangulo po ang nais
na mga makakasama niya sa kanyang administrasyon ay nagtatrabaho. Di ba? Oh, di basag na naman siya. Ang nais ng Pangulo yung nagtatrabaho, hindi yung nagtatrabaho para siraan ng gobyerno. Oh, basag na naman ho si VP Sara Duterte dito. Ngayon si BBM pa ngayon ang sisisihin, mga kababayan, sa mga kapalpakan niyang ginawa. Ngayon, sasabihin niya sa ating Pangulo na nagsisisi daw siya, ang tagal niya ng issue yan. Ang tagal niya ng sinasabi yan. Paulit-ulit. Para gano'n naman ho talaga mga DDS, tingnan nyo, inuulit-ulit lang nilang issue sa ating Pangulo. Kasi wala silang maiba tong issue talaga na totoo at tunay. Diba? Tuloy. Nagtatrabaho at mabilis umaksyon. Mm. So kung wala pong nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag ka po hindi binubukas ang isipan at ang mata at ang puso. Di ba? Nako, pahiya na naman siya rito. Sa taong bayan. Mm. So, kung hindi po talaga siya makikinig at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. Yes, totoo. How No? prepared is Pero sinabi niya, di ba, may papel, ibig sabihin nakita niya. Makita niya po yun, mga kababayan, na lumalago ang ekonomiya ng bansa. At bumababa yung inflation rate ng bansa natin. So, ibig sabihin, no, nakita niya po yun. No? Ewan ko, nakita niya rin kaya yung 12.79 trillion na utang na iniwan ng tatay niya bago siya magdakdak ng 16 trillion. Diba? Kayo po, mga kababayan, ano pong masasabi niyo dito sa naging pahayag po ni VP Sara Duterte? Diba? At sa naging sagot po ni Atty. Claire Castro. Totoo naman. Kasi sinabi mismo ni VP Sara Duterte na may papel. Ibig sabihin, alam niya, may katunayan, may ebidensya, may resibo. Pero yung pinagsasabi niya, yun ang walang resibo na maririnig lang natin sa kanyang bunganga. 'Di ba? Oh, siya mismo nagsabi, papel lang daw eh. Ibig sabihin, may resibo at talagang may patunay. Kayo, ano masasabi niyo? So, shoutout na lang talaga. Good luck po sa ating VP. Sipagan mo pa, manira. No? So, ikaw lang din naman pala. Babalik din pala sa iyo yung mga paninira mo. Back to you, guys. Maraming salamat po, mga kababayan.